Good morning! I'm back. Kahit anong gusto nating daily upload ay di pa rin na naman natin nagawa. So ngayon po ay gagawa tayo ng kasaba carioca. Kita nyo naman sa picture. So ito na po. Kinadgad lang natin yan dyan sa cheese grater para manliliit. Gusto ko kasi pino. May iba pa akong gagaran pero mas pino pag dito sa cheese. Then after po niyan ay piniga ko po yan sa cloth. Yung katsa, yung cloth na parang lampin sa baby, ganon. So, doon ko po yan piniga. Pagkatapos ay lagyan natin ng 3 tablespoon ng sugar. Kasi mamaya i-coat naman yan ng sugar. So, ayan. 3 to 4 tablespoon, okay lang naman. At naglagay din po ako dyan ng 1/2 teaspoon ng salt. Yan, maganda yung pang-balance yun ng tamis. Saka napansin ko dito sa mga carioca na ginagawa ko. Kapag wala siyang asin, hindi talaga siya hindi siya masarap kasi litaw na litaw yung sobrang tamis ng kino-coat natin na caramelized sugar. Kaya napakasarap pag meron asin. So, 1 tablespoon lang yung binibilog kong ganyan. Punong-puno yung 1 tablespoon. So, ganyan. Tuloy-tuloy lang natin hanggat sa maubos ang ating grated cassava. Kumuha tayo nung nakaraan ay malagkit na bigas. Pero, daw masyadong nasarapan sa kanya. Kaya bumili po ako ng cassava para itry ko ulit sa cassava. Yan, tuloy-tuloy lang. Syempre, di ko na ipapakita na bibilugin natin lahat yan kasi marami siya. So, ito po lahat yung nagawa ko. Nasa 30 pieces, 32 pieces na bilog-bilog na ganyan. At magpiprito na tayo. So, nagpainit lang ako ng mantika. Dapat marami. Medyo kulang pa nga yung mantika ako. Kasi hindi siya lumubog lahat, di ba? So, nasayangan naman kasi ako na ubusin yung 1 litrong mantika dyan kasi di na magamit sa iba kapag naprituhan na ng mga ganito. Ayoko na siyang gamitin sa ibang mga ulam. Kaya di ko na masyadong dinamihan yung mantika. Pero kung kaya mong kung may mantika ka na kayang makalubog yan lahat, much better po kung nakalubog lahat. Yan, di ko masyadong gagalawin para madali siyang maluto. Yung kabilang side, then yung kabila naman. Kilawin lang natin para mabaliktad yung side. So hanggat mag-golden brown, mahina lang po yung niyan, yung apoy. Para matagal siyang maluto kasi nga cassava po. Although maliliit lang naman yan. So pag gaganyan na okay na po yan, luto na siya. Pwede mo ditong isabay yung sugar pero sa akin po, hindi ko isinabay para di magkaroon ng sugar yung mantika. So ganito na lang ginawa ko. So yung sugar po na yan is kulang-kulang 1/2 cup. Kulang-kulang 1/2 cup po yan. Nilagyan ko din ng 1/4 cup ng water kasi nasusunog. Gawa ng manipis po yung kawali ko. Walang iba kaya okay na yan. Pagtiyagaan. Tunawin lang natin ng gusto yung sugar at pag medyo malapot na, ay pwede na nating ilagay yung mga prito nating cassava. Palaputin ko lang po yan. Ayan, pag gaganyan na po ay perfect na yan para ilagay yung mga cassava.
O, di ba napakaganda, kulay pa lang, talaga namang masarap na siya. Yan, aantayin lang natin yan na matuyo yung yung caramelized sugar at dumikit dito sa ating karyoka. O, di ba napakadali lang pong gawin ng mga ganitong pagkain. Pwedeng-pwede mo siyang pangnegosyo. Pwedeng-pwede ring naman gawin para merienda ng buong pamilya. Kami po pang merienda lang itong ginawa namin ngayon. Pero para makatotohanan at maganda po siya, tinusok ko rin po siya. Ayan, tatlo-tatlo lang yung nilagay ko at nakagawa po ako dyan ng bali 10. Kaso kinain na po kaagad yung iba. Yan, so ito na po yung ating finished product, ang ating cassava carioca. Thank you so much!